Mga kabayan, matapos sampahan ng indirect contempt itong si SP Tito Soto III ng grupo ng mga abogado, tila nagmamatigas pa rin si Soto at sinabing tama lang ang kanyang paninindigan kaugnay sa naging pagpuna niya sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni BP Sara Duterte. Pero giit ng mga abogado at mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, tila masyado nang lumalaki ang ulo ni Soto kung saan ay hindi dapat ganito ang maging asal ng Senate President dahil Korte Suprema na mismo ang kanyang pinupuna. Meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And tinarget niya yung ponent. For first maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not parang inamend ng konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen. Walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. At sa iba pang mga balita, pinangalanan ng International Criminal Court o ICC ang mga di umano ay kasabwat ni FPRRD sa kanyang war on drugs campaign noong panahon ng kanyang administrasyon. Kabilang dito sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Vitaliano Aguirre at iba pang mga personalidad. Samantala, pinayagan naman ng ICC ang nasa 500 testigo at di umano ay mga biktima ng extrajudicial killings o AJK ni FPRRD. Ayon sa ICC, nakahandang humarap ang mga nasabing testigo sa isasagawang trial o pagdinig sa kaso ni Duterte sa February 23, 24, 25 hanggang 26 na ito ay gaganapin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pinangalanan ng International Criminal Court o ICC ang mga umano'y naging kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa war on drugs. Base sa dokumentong inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na may petsang February 13, 2026, kabilang sa mga umano'y kasabwat sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, Senator Bongo, Dante Aguiran, Isidro La Peña, Vitaliano Aguirre II at iba pang miyembro ng Philippine National Police at matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa ICC, noong panahon ng Mayor pa si Duterte sa Davao City, ginamit ng mga ito ang kanilang kapangyarihan para paslangin ang mga kriminal. Nasa official website ng ICC ang 16 pages na dokumento ng ulat kung paano naging sangkot ang mga pinangalan ng individual. Pinayagan ng International Criminal Court o ICC ang 500 mga biktima na lumahok sa proceedings ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasaad ito sa 5 pahinang dokumentong inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Unang inaprubahan ng ICC ang partisipasyon ng nasa 39 na biktima sa war on drugs na sinasabing kumitil sa buhay ng nasa 30,000 mga individual. Noong February 9 nang i-transmit ng registry ang 227 application na binubuo ng 500 mga biktima na lalahok sa proceedings. Hinihintay pa ni Senate President Vicente Soto III ang kopya ng indirect contempt case na inihain laban sa kanya kahapon ng isang grupo ng mga abogado sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng kritisismo o pahayag ni Soto laban sa desisyon ng Korte sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Gayunman iginiit ni Soto na hindi siya nag-iisa sa kanyang posisyon. Anya, maging si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna at iba pang mga dalubhasa sa batas ay may kaparehong pananaw. Gayon din ang iba pa na naniniwalang mayroong factual errors at ang panganib ng judicial legislation sa naging resolusyon ng Korte Suprema. Binigyang diin ito na hindi siya nag-iisa. Sa petisyon laban kay Soto, sinabi ng mga petitioner na pinapasama ng Senate President ang kredibilidad ng hukuman sa mata ng publiko.
parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen, walang alam sa rules, para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. For first maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in the Supreme Court, being the final arbiter of the interpretation of the Constitution and the law. Iginiit ng mga petitioner na hindi nararapat ang mga naging pahayag ni Soto bilang pinuno ng Senado. Bilang kapwa-sangay ng pamahalaan, anila nararapat lamang na igalang ang desisyon ng mataas na hukuman. Meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And tinarget niya yung ponente. Nagpahayag ng matinding pangamba si Vice President Sara Duterte sa kinabukasan ng bansa kung saan kwestiyon niya kung may Pilipinas pa bang matitira pagdating ng 2028. Mabilis na dumepensa ang Malacanang at tinawag na bulag si VP Duterte sa mga tunay na nagagawa ng Pangulo para sa bayan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Hindi direktang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang tanong tungkol sa kanyang plano sa 2028 dahil sa kanyang pangamba sa estado ng bansa. Ayon kay Vice President Duterte, hindi sigurado kung may Pilipinas pa bang pag-uusapan pagdating ng taong iyon. Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno, walang mga masabi nating mga development projects, wala lahat yan. So, yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Nagpahayag din ng pagdududa ang pangalawang Pangulo sa mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon. Kaya naitanong niya kung matutuloy pa ba ang eleksyon sa 2028. Assuming na meron pa tayong bayan na tatawagin na Pilipinas sa 2028 at merong eleksyon na mangyayari. Kasi kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Agad namang tumugon ang Malacanang sa naging pahayag ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tila hindi nakikita ni VP Duterte ang mga nagawa na ng Pangulo at ng kasalukuyang administrasyon. Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte, showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the President in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Binatikos din ni Yusek Castro ang pahayag ni VP Sara na kung may Pilipinas pa ba o kung matutuloy ang eleksyon sa 2028 dahil sa umano'y kaduda-dudang galaw ng administrasyon. Ayon sa kanya, hindi dapat ginagamit ng Vice Presidente ang kanyang posisyon o ang pagiging abogado para sa paninira at paggawa ng intriga. Alam naman niya po kung ano ang sinasabi ng batas. Abogado siya. Sana ginagamit naman po niya ang kanyang pananaw, hindi lamang sa paninira, hindi lamang sa paggawa ng intriga. Well, anyway, batid natin na ang sarili niyang ama mismo ay magaling gumawa ng intriga. Baka ganun po ang naging pananaw niya rin sa buhay.
Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.